For today's video ay galit na galit si Nili sa aming kapitbahay na si Aling Esther at ano kaya ang ginawa ni Aling Esther na ikinagalit ni Nilush. Pero bago yan ay umaga pa nga lamang ng araw ng Biyernes ay nagdadala na dito sa bahay si Rapi ng mga pinamili niya ng mga gulay at prutas. At pagkatapos niyang dalhin dito sa bahay ay diretso naman siya sa taniman ng orange at abalang-abala nga siya doon lalo na nga ngayon at buwan ng pag-harvest. At ayan naman si Nilush at hindi mapirmi sa pagkakaupo at lagi nga yung paikot-ikot dito sa bahay. Darating nga din pala ng araw na yan ang kanyang kapatid na lalaki at sinasabihan ko nga dyan na huwag siyang iiyak at sisigaw at baka magalit sa kanya. Bumalik pala ulit si Rapi at dinala naman niya yung mga pinabili ni Lola na mga luto na pagkain. Natawa nga sa akin at paano ko daw nalaman na paparating na siya at hindi pa nga daw siya nagdo-doorbell ay binuksan ko na agad ang pinto. Pakinig ko nga ang andar ng elevator at syempre sinisilip ko din sa peephole kung siya nga yung parating. Idiniretso ko na nga din dyan sa kwarto ni Lola para ipakita kung ano ang mga dalang pagkain ni Rapi. Kahit paulit-ulit lang naman ang mga pagkain na binibili ni Rapi ay paulit-ulit din ni Lola na gustong makita. Nahilig na naman nga si Lola sa pagkain ng mga nabibili na luto na at pati nga yung aking niluluto ng mga gulay na ginagawa ko na vegetable soup na ibine-blender ay hindi na niya nakakain. Sa edad nga ni Lola na 91 years old ay malakas at magana pa yang kumain at mayat maya nga din yan ay gutom. At eto na nga yung mga pagkain na dala ni Rapi. Mayroong talong na may mayonnaise at paborito yan ni Nilush. Mayroong insaladang talong at mayroon ding tikina. Mayroon ding schnitzel o chicken fillet at mayroon ding kisunim na para siyang dimsum na may laman na patatas. At yan naman ay kuskus na parang kanin at kapag pinapainit ko yan ay nilalagyan ko lamang ng tubig. At yan naman ay naglilinis ako nang biglang may nagdoorbell at dumating na nga ang anak ni Lola. Dala niya yung aking DTR na kailangan kong permahan para sa aking sasahudin sa susunod na buwan. Pinapunta din pala siya dito sa bahay ni Lola dahil siya na ang pinagsusulat ni Lola sa mga cheque na ibinabayad para sa maintenance dito sa bahay at pambayad sa kakulangan na sahod ko. Nahirapan na nga si Lola na magsulat at hindi niya din makita ng ayos yung kanyang susulatan dahil malabo nga ang kanyang mata dahil sa katarata kaya kadalasan ay mali na yung kanyang nagagawa. At eto nga tapos na niya akong gawa ng cheque at tinawag na niya nga ako para ibigay sa akin. Ang kaso ay may mali at pinakita ko nga sa kanya at sabi ko hindi yan tatanggapin sa may post office. Merong isang letra na dinoble niya ng sulat o binakat niya kaya nagmukhang makapal. Ayaw niya ng palitan at sabi niya sa akin ay ayos lamang daw yun at walang magiging problema. At ayun nga tamang pinipirmahan ko yung cheque sa likod ay nag-aatungal na si Nilush at pinagmamadali ako't bigyan ko daw siya ng strawberry. Ayan nga kanyang trip na kainin, strawberry na may yogurt at asukal at dinaig pa nga ni Nili ang buntis na naglilihi at mayat maya nga ay gustong kainin yan. At kapag hindi nga agad nabigyan ay nag-aatungal at kung makaiyak nga ay kainama na. At kahit nga sa madaling araw ay nag-iiyak yan at gusto niya daw ng strawberry na may yogurt at may asukal. At kahit nga naririnig ko ay hindi ako bumabangon dahil kapag binigyan ko ay uulitin niya ulit yun. Meron naman silang pagkain ni Lola na iniiwan ko sa gabi ng pangmerienda nila. Merong kape, biskwit at merong yogurt drink. At minsan nga kapag mayat maya ay gustong kumain ni Nili ay pati yung kay Lola ay kanyang kinakain din. Narinig ko nga na nagpaalam na ang anak ni Lola na aalis na kaya nakabantay na ako dyan sa may pintuan. Ang kaso itong si Lola ay may pagkamahilig din sa maritesan, yung tipo na aalis na ang kanyang anak ay may pahabol pa na kwento kaya ito naman si anak ay pabalik-balik din. Nabuksan ko na nga ang pinto at palabas na ay hindi nga din nakatiis at talaga namang bumalik pa din. Inip na nga din ako sa tagal na umalis at eto nga't palabas na ulit pero si Lola ay wala pa rin tigil at ayaw paawat sa kanyang mga kwento kaya itong kanyang anak ay bumalik na naman. Ay nga todo kaway ako dyan sa may pintuan at nakita ko ang aming kapitbahay na si Aling Esther at sakto naman na dumating din ang kanyang anak. Galit nga si Nili kay Aling Esther dahil kwento niya sa amin ni Lola na nakita niya daw si Aling Esther na sinasaktan daw ako. Isa nga si Aling Esther sa mga hallucination ni Nili na kahit hindi naman totoo ay pinapanindigan niya na talagang sinaktan daw ako ni Aling Esther. Parang si Imadora din na kanyang tiyahin na kinagagalitan din niya na pinagbibintangan naman niya dahil sinasaksak daw siya sa hita at tinutusok daw siya sa ulo. Ganun nga si Nili kapag bumabalik ang kanyang sakit, meron siyang hallucinations, meron siyang naririnig, nakikita at nararamdaman na wala namang katotohanan. Ay nga't galit na naman at isarado ko daw yung pinto dahil nagagalit nga siya kay Aling Esther. Nainip na nga ako dyan at sa tagal nga na umalis ng anak ni Lola ay naupo muna ako. At eto naman nga ang anak ni Lola at nakailang pabalik-balik na nga, abay gusto na naman atang bumalik. Galing-galing ko na nga higitin at puwersahan ng ilabas at buti na nga lamang at nagkusa na at tuluyan ng umalis. At dali-dali ko na nga isinusi ang pinto at baka nga makabalik pa. Eto talaga si Lola ay napakahilig sa maritesan, yung tipo na ayaw mo nang makinig pero siya ay diretso pa din sa pagkukwento.
Nang makaalis ang kanyang anak ay pinadala niya na din sa akin sa caretaker ng building yung mga cheque na ginawa ng kanyang anak. At sakto naman na paglabas ko nakita ko si Aling Esther at bababa daw siya at bubuksan niya daw yung harang sa baba at papasok daw yung sasakyan ng kanyang anak. Tinawag nga ako dyan ni Aling Esther at sumabay na daw ako sa may elevator. Sa baba lang naman namin nakatira yung caretaker kaya sa may hagdan na ako dumadaan. 3 cheque para sa 3 buwan ang ibinabayad lagi ni Lola para sa maintenance ng building at bawat buwan ay nasa mahigit 5,000 pesos sa pera natin sa Pinas. Wala nga si Manong Yuda kaya dun ko na lamang sa kanyang asawa ibinigay. At nang bumalik nga ako ay napansin ko yung mga pinunit ni Nili ng mga bayarin ni Lola na bill at nung gabi nga ay 4 na punit lamang yan nung nagkasumpong si Nilush abay ngayon nga ay dumami na. Pinadala nga ni Lola dyan sa kanyang kwarto at titingnan niya daw at si Nilush naman ay patay mali siya lang na akala mo'y walang ginawa. Ay nga't pakapi-kapi pa ang person at pati nga kapi ni Lola ay ininom na. Simula nga na dumating ako dito kay na Lola ay first time ni Nili na nagkasumpong na ginawa niya yan ang magpunit-punit ng mga ganang bagay. Po, ano na itat maze? Dabar maze, Nili? זה בין אשר, ביטוח בין אשר, רמי בין אשר ביטוח. 2, 3. היה צריך לקרוא את זה. Ini. Hindi naman nagalit si Lola at ang pagbabayad naman niya ng kanyang mga bills ay tinatawag lamang niya sa telepono. At ayun nga't sa wakas ay panandali ang natahimik ang aming buhay dahil nakatulog si Nilush. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please follow and share Aqua Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.